Ang mga aralin sa video na ito ay una, ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa teksto sa ating talasalitaan. Ikalawa, kaligirang kasaysayan ng panitikan sa panahon ng kilusang propaganda. Ikatlo, layunin ng kilusang propaganda. At ang ikaapat, sino-sino nga ba ang mga pangunahing propagandista noong panahon ng propaganda? Dumako tayo sa ating talasalitaan. Alamin natin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa teksto. Unang bilang, propaganda. Ito ay sistema na naglalayong impluwensyahan ang opinyon at asal ng mga tao patungkol sa isang isyu sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng ideya o impormasyon. Ikalawa, kilusan. Ito ay isang organisadong grupo ng mga tao na nagkakaisa sa pagtulak ng advokasya o prinsipyo. Ikatlo, propagandista. Isang tao na gumagamit ng komunikasyon upang palaganapin at hikayatin ang pagtanggap ng mga ideya o pananaw para sa isang layunin o ideolohiya. Ikaapat, pagpataw, pagbibigay, paglapat o paggawad. Ikalima, himagsikan. Ito ay tumutukoy sa pag-aalsa o pagre-rebelde ng taong bayan laban sa pamahalaan dahil sa pagtutol o pagtanggi sa pamamalakad ng mga otoridad o mga may katungkulan. Ika-anim, hudyat, babala o senyales, warning o signal. Ika-pito, arsenal. Ito ay isang bodega ng mga armas, gusali o tambakan. Ika-walo, nagdispatsa, nagpakawala o naglunsad. Ika-siyam, nakubkob, napaligiran, napalibutan o nabakuran. Ika-sampo, nabuwag, nagiba, nasira, bumagsak. Ika-11, umusbong, lumitaw, lumutang, lumabas o umiral. Ika-12, hukbo, samahan, grupo o pangkat, kadalasang kinabibilangan ng paggamit ng mga sandata sa pagsanggalang ng bansa. Ating natukoy ang kahulugan ng mga salita na ginamit sa teksto. Narito naman ang kaligirang kasaysayan ng panitikan sa panahon ng propaganda. Kailan nga ba naganap ang kilusang propaganda? Ang kilusang propaganda ay tinatawag ding kilusang reforma. Sinasabing ito ay naganap noong taong 1872 hanggang taong 1872. Umigting ang kilusan simula noong hatulan ng kamatayan ang 3 paring martir. Bakit nga ba hinatulan ng kamatayan ang 3 pari? Ang 3 pari ay nahatulan noong ika-17 ng Pebrero taong 1872 sapagkat isinangkot sila ng mga praile sa pag-aalsang naganap sa Cavite na pinamumunuan nila Madrid noong ika-20 ng Enero taong 1872. Ang dahilan ng pag-aalsa sa Cavite ay ang pagpataw ng sapilitang buwis at karagdagang trabaho sa mga sundalo at manggagawa sa arsenal, katulad ng iba pang karaniwang Pilipino. Bago pa man kasi dumating ang bagong gobernador general, may pribilehiyo ang mga ito na hindi magbayad ng buwis bilang kapalit sa mas mahirap nilang trabaho at serbisyo. Ang isyu naman ng sekularisasyon ang sinusuportahan ng 3 pari. Sa makatwid, magkaibang usapin ang kanilang ipinaglalaban at walang kinalaman sa bawat pangyayari. Bakit nga ba hindi nagtagumpay ang himagsikan na naganap sa Cavite? Ang naganap na himagsikan sa Cavite ay hindi nagtagumpay sapagkat walang tulong na dumating mula sa mga sundalong taga Maynila. Sinasabing sa araw ng pag-aklas, hudyat ng mga nasa Cavite na simula ng laban ang pagputok mula sa Intramuros. Noong ika-20 ng Enero, taong 1872,
Ang pagsalakay sa mga Espanyol ay sumabay sa pagdiriwang ng pista ng Birhen ng Loreto na patron ng Sampaloc na inakala ng mga nasa Cavite na hudyat iyon ang napagkasunduang pag-atake. Sa pamumuno ni Sergeant Fernando Lamadrid, inatake nila ang opisyales ng Espanya at Arsenal. Nakubkob nila ang San Felipe at napaslang ang 11 Espanyol na opisyal sa pag-aakala na sasamahan sila ng mga sundalo mula sa Maynila. Sa kasamaang palad, si General Rafael Izquierdo naman ay nagdispatcha ng hukbo sa pamumuno ni General Felipe Hinoves upang lumusob sa San Felipe at sinasabing naganap sa pagitan ng ika-20 at ika-21 ng Enero taong 1872 sa ika-3 ng madaling araw. Sila Madrid ay napaslang sa naganap na sagupaan. Ano nga ba ang naging epekto ng mga pangyayaring nabanggit sa Pilipinas at sa mga Pilipino? Nagsilbing babala ng mga praile sa mga Pilipino ang parusang ipinataw nila sa mga sangkot sa himagsikan at sa 3 paring martir. Ngunit sa halip na matakot, lalong napagtanto ng mga Pilipino ang pagnanais ng kalayaan at pantay na karapatan at lalong tumindi ang galit nila sa mga Espanyol. Umusbong ang kilusang propaganda sa bansa. Ano naman ang nangyari kaya matapos ang himagsikan? Una, ang mga kasapi sa rebolusyon kasama sila Madrid ay napaslang. Ikalawa, ang mga kasamahan ng Gumburza ay hinuli at naparusahan. Ang iba ay pinatapon, nakulong at sinubukang patawan ng kamatayan sa pamamagitan ng paggarote. Ikatlo, ang tunay na mga utak ng rebolusyon na sina Crisanto de los Reyes, Enrique Paraiso at Maximo Inocencio ay pinatapon lamang ang naging parusa. Sina Pio Basa at iba pang lokal na abogado ay hinatula ng habang buhay na pagkakabilanggo sa isla ng Marianas. Ika-4, tuluyang nabuwag ang lokal na rehimen ng mga artilyero o tagapagpaputok ng kanyon o mamamaril ni Gobernador General Izquierdo. Nag-utos din siya na bumuo ng isang puwersa ng mga peninsulares. Ika-5, nagsimula ang pamahalaang Espanyol at Frailocracia o pamumuno ng mga paring Kastila o Praile upang manatili ang takot ng mga Pilipino at hindi na maulit ang naganap na pag-aaklas. Ano nga ba ang layunin ng kilusang propaganda? Una, kilalanin ng mga Kastila ang Pilipinas bilang bahagi at lalawigan ng bansang Espanya. Ikalawa, maging pantay ang pagtingin sa bawat Pilipino at Kastila sa harapan ng batas. Ikatlo, magkaroon ng kinatawan ang Pilipinas sa Cortes Generales. Ika-4, ang pagkakaroon ng sekularisasyon sa mga parokya ng Pilipinas. Ika-5, magkaroon ng kalayaan sa matiwasay na pagpupulong. Ika-6, karapatan sa pagpapalathala at pagsasabi ng mga pang-aabuso at anumang anomalya sa pamahalaan. At ang ika-7, magkaroon ng reforma sa mapayapang pamamaraan. Sino-sino nga ba ang mga pangunahing propagandista ng panahong ito? Ang mga propagandista ay binubuo ng mga ilustrado sa Madrid. Ito ay samahan ng mga Pilipinong nagsusulong ng reforma sa pamahalaan sa mapayapang pamamaraan gamit ang panitikan. Lumikha ng mga akda na nagpapahayag at sumisimbolo sa mga tunay na kalagayan ng bayan. Inilahad ng kanilang mga akda ang mga katiwalian at pang-aabuso ng pamahalaang Kastila sa bayan. Naglalayon itong iparating sa hari ng Espanya at sa kapwa Pilipino. Itinatag ng samahan
ang mga pahayagan kung saan nilathala ang ilan sa kanilang mga akda at ang ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Ang unang propagandista ay si Graciano Lopez Haina. Ipinanganak noong Disyembre 17, taong 1856 sa Haro, Iloilo. Itinatag niya ang La Solidaridad sa Barcelona, Espanya noong taong 1889 at nakasama niya ang iba pang mga ilustradong Pilipino at kasama niya sa kampanyang reforma. Si Haina ay nakilalang pangunahing orador at sumulat ng Fray Butod, Esperanza at La Hija del Fraile. Namatay si Haina noong Enero 20, taong 1896 sa Barcelona, Espanya. Ikalawang propagandista si Marcelo H. del Pilar. Isinilang sa Bulacan noong Agosto 30, taong 1850. Isang mahusay na abogado, nakilalang mahusay na mananalumpati. Siya'y tagapamahayag ng kilusang propaganda. Sumulat ng mga akdang Kaiingat Kayo, Dasalan at Tuksuhan at 10 kautusan ng mga praile. Sinasabing ginamit ni Marcelo H. del Pilar ang kanyang yaman sa kilusan, kaya naghirap siya sa Espanya. Gayunpaman, ipinagpatuloy niya ang kanyang mithiin na magkaroon ng reforma. Namatay siya dahil sa pagkakasakit ng tuberkulosis sa Barcelona, Espanya noong ika-4 ng Hulyo taong 1896. Ikatlong propagandista sa ating tala ay si Dr. Jose Rizal. Ipinanganak sa Calamba, Laguna noong Hunyo 11, taong 1861. Si Rizal ay mahusay na manunulat ng tula, nobela, dula, mga kwentong pambata, sanaysay at awitin. Sa kilusan, nakilala siyang dakilang nobelista. Ilan lamang sa mga sinulat niyang tumatak sa maraming Pilipino ay ang Sa Aking Mga Kababata at La Juventud Filipina na isang tula, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo na isa namang nobela at marami pang iba. Dahil sa kanyang mga akda, naging kalaban siya ng mga praile at Kastila. Hinuli at kinulong si Dr. Rizal. Nilitis at hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbabaril. Ang parusa ay ginawa sa Bagong Bayan noong Disyembre 30, taong 1896. Narito naman ang mga pahayagang tinatag ng mga propagandista noong panahon ng propaganda. Narito ang unang pahayagan na itinatag ng mga propagandista, ang La Solidaridad. Ito ang opisyal na pahayagan ng kilusang propaganda. Sinasabing inilunsad noong taong 1889 at unang lumabas noong ika-15 ng Pebrero taong 1889. Ang pahayagang ito ay naglalaman ng mga sinulat ng mga propagandista o reformistang si Graciano Lopez Haina hanggang ika-15 ng Disyembre taong 1889. Si Marcelo H. del Pilar ang isa pang patnugot na tumagal lamang hanggang ika-15 ng Nobyembre taong 1895. Ipinahayag sa pahayagang ito ng mga Pilipino ang patuloy na pang-aabuso ng mga Espanyol at praile sa Pilipinas. Upang maipagpatuloy ang pagtuligsa sa katiwalian, gumamit sila ng ibang pangalan upang itago ang kanilang pagkakakilanlan. Kinilalang nangungunang reformista sa Espanya sina Graciano Lopez Haina, Marcelo H. del Pilar at Jose Rizal. Ikalawang pahayagan, ang La Liga Filipina. Tinatag ni Dr. Jose Rizal ang reformistang samahang pangsibiko sa Maynila noong siya ay bumalik sa Pilipinas noong ika-3 ng Hunyo taong 1892. Sinulat niya sa Hong Kong ang saligang batas ng samahan upang maitaguyod ang mga
mga sumusunod. Una, pagkakaisa ng kapuluan para sa ikabubuti ng lahat. Ikalawa, pagtutulungan ng mga Pilipino sa panahon ng pangangailangan at kagipitan. Ikatlo, lumaban sa lahat ng uri ng kasamaan at kawalang katarungan. Ikaapat, itaguyod ang edukasyon, agrikultura at pangangalakal. Ikalima, pag-aaral at pagsulong ng reforma. Isang mapayapang samahan ang La Liga Filipina. Ngunit pinaghinalaan ito ng mga Kastila na paglaban sa pamahalaan. Pinadakip si Jose Rizal at ipinatapon sa dapitan Zamboanga noong ika-6 ng Hulyo taong 1872. Dahil sa naganap, humina ang samahan at tuluyang nawala. Wala ring nagawa ang La Solidaridad na bigong makuha ng mga propagandista ang hinihinging reforma sa mapayapang pamamaraan. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, bagamat hindi nagtagumpay na magkaroon ng lubos na reforma at mabago ang pagtrato ng mga Kastila sa Pilipino, namulat naman ang marami sa kahalagahan ng kalayaan at karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Ang sakripisyong ginawa ng mga propagandista ay hindi nasayang. Nagpatuloy ang ilang grupo na isulong ang kalayaan ng bayan at mamamayan sa kamay ng mga dayuhan. Mas lalong umigting ang damdaming makabansa at makamamamayang Pilipino. Naging mas mulat ang marami sa kanilang karapatan at mapagmatsyag sa sinumang lumalabis sa lipunan. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.